Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na itong si Damian Domingo ay ang sinasabing kauna-unahang Pilipino artist na nakalikha ng kanyang self-portrait? Bagaman alam natin na itong sina Fernando Amorsolo, Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo ay may mga kanya-kanya ring mga self-portrait. Sinasabing itong si Damian Domingo ay ang kauna-unahang gumawa nito. Ito ay noong taong 1826. Naipinta niya ang kanyang sarili sa isang miniature na ivory. At nung una ay nakakala ng karamihan na nawawala ang painting na ito hanggang sa mapag-alaman na nasa koleksyon lang pala ito ni Luis Araneta. Ang miniature self-portrait na ito ni Damian Domingo ay nababalutan ng 22 karat na ginto na nakalagay sa isang lalagyanan na gawa sa pilak at itlog ng ostrich. Itong si Damian Domingo rin ay sinasabing kauna-unahang nakilalang pinakamagaling na pintor sa ating bansa. Meron siyang photographic memory. At dahil nga dito ay dumami ang kanyang mga tagahanga at mga followers. Nagtayo pa nga siya ng paaralan na tinawag na Akademya de Dibujo y Pintura. Kaya naman marami ring nagsasabi na isa raw siyang professor. At sa kanyang paaralan ay pantay-pantay naman ng pagtrato sa mga Kastila at Pilipino. Alam mo ba na ilan sa mga sinaunang paniniwala ng mga Tiboli, ang pagkakaroon ng maputing ngipin ay walang pinagkaiba sa isang hayop at para sa kanila ay mas maganda ang maitim na ngipin at nakatabas pa. Ito'y sa kababaihan man o sa kalalakihan at ito ay tinatawag na tamblang. Ang tamblang na ito ay mayroong dalawang hakbang. Ang una ay ang nihik, kung saan dito ay tatabasin niya ang ngipin at ang kasunod naman ay ang silob o olit, kung saan dito naman ay paiitimin naman ng ngipin gamit ang katas ng puno. At sinasabi pa na nung unang panahon, ang ilang mga datong Tiboli at ang mga kamag-anak nito ay nababalot pa ng ginto ang mga ngipin. At sinasabing ang ganitong kostumbre ay namana nila sa mga Muslim. Alam mo ba, na bukod sa mga nakilala nating mga beauty queen na gumawa ng pelikula dito sa ating bansa, tulad nila Dayanara Torres at Michelle Van Aimeren, ay itong si Miss Finland noong Miss Universe 1974 ay gumawa rin ng pelikula dito sa ating bansa na may titulong Lorelei, kung saan gumanap siya bilang isang sirena at nakasama niya rito si Chiquito. Taong 1974 ayon nang unang ginanap ang Miss Universe pageant sa Manila. At sinasabing ang event na iyon ay isang napakalaking event sa gitna ng martial law. Ang pambato natin ay ang 17 taong gulang na si Guadalupe Sanchez na nakapasok lamang hanggang sa top 12. At sa 65 mga kandidata ay ang nanalo ay ang Miss Spain na si Amparo Muñoz. At nakapasok naman sa top 5 si Miss Wales na si Helen Morgan, si Miss Colombia na si Ella Escandon, si Miss Aruba na si Maureen Ava Viera, si Miss Spain na si Amparo Muñoz na siyang nanalo, at si Miss Finland na si Johanna Raunyo. Pero alam nyo ba, na bukod kay Miss Colombia, ang top 5 na kandidata na iyon ay bumalik sa Manila para gumawa ng pelikula. Alam mo ba na ang Mabuhay Satellite ay ang sinasabing kauna-unahang satellite sa ating bansa? Ang satellite na ito ay magagamit sa mga rehiyon ng Asia Pacific. Nagbibigay ito ng data, video, at ng voice services na ginagamit sa iba't ibang panig ng bansa. Ang satellite na ito ay nilikha ng international company na Space System Loral, kung saan ay nagtulong-tulong pa ang mga eksperto mula sa 5 bansa at mga iba't ibang lahi para mabuo lamang ito at magamit nga nating mga Pilipino. Ang satellite na ito ay nasa ilalim ng Mabuhay Satellite Corporation na sa ngayon ay tinatawag na Mabuhay Investment Company na pag-aari rin ng PLDT. Sa kabila na isang pribadong kumpanya ang nagmamay-ari ng nasabing satellite at ito ay gawang abroad. Hindi naman maitatanggi na malaki ang naitutulong nito sa ating mga Pilipino at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam mo ba na ang salitang frigidaire na nakasanayan ng mga Pilipino na itawag sa refrigerator ay isang brand ng nasabing appliances? Noong una, nung hindi pa uso ang refrigerator, ay nayeyelohan lamang ang mga pagkain at inilalagay sa box nang sa ganun ay hindi ito masira.
Na kung tutuusin ay ginagawa pa rin naman sa panahon natin ngayon ng ilang mga walang ref. Hanggang sa dumating na nga ang era ng paggamit ng refrigerator noong bandang 1950s dito sa ating bansa. At ang isa sa mga brand na naipakilala ay ang brand ng Frigidaire. Bagaman may iba pang brand na naipakilala dito sa ating bansa, katulad ng Felda, Electrolux, Admiral at General Electric, sinasabing ang Frigidaire ay ang pinakanaging popular sa lahat. At iyon ang dahilan kung bakit nakasanayan ng mga Pilipino na tawaging Frigidaire ang lahat ng brand ng refrigerator. 1913 nang unang lumabas sa merkado ang Frigidaire, na uri nga ng refrigerator. At noong 1915 naman ay binago ang disenyo nito ni Alfred Bellows hanggang sa dumating ang 1918 at tinawag na nga itong Frigidaire. At ito ay inilabas ng kumpanyang General Motors. 1929 ay agad itong nakabenta ng 1,000,000 unit dahilan para i-improve pa nila ang quality ng nasabing refrigerator. At noong bandang 1958 ay naibenta na rin ito sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang nga sa ating bansa, kung saan ay nagkaroon pa ito ng manufacturing plant sa Quezon City, ang Gregorio Araneta Incorporated. Hanggang sa paglipas ng panahon ay tumatak ang brand na ito, ang Frigidaire nga, sa mga Pilipino. At nito lang ay meron pang isang nagawang pelikula na ang title ay Frigidaire. Alam mo ba na ang isa sa mga 3 babae na tumahi ng ating watawat nang ipagdiwang ang araw ng kalayaan ay ang pamangkin nitong si Gat o si Rizal. Ito ay si Delfina Rizal Herbosa. Anak siya ni Mariano Herbosa at ang kapatid na babae nitong si Rizal na si Lucia Rizal. Sa edad na 13, itong si Delfina ay lumahok na sa katipunan. Ito'y para labanan ang ginagawang paninikil ng karapatan ng mga dayuhan. Ito'y matapos hindi payagang mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga Kristiyano. Ayon kasi sa mga Kastila ay hindi raw nagawang mangumpisal ng tatay nitong si Rizal, kaya naman hindi ito pwedeng mailibing sa lugar na iyon. Pero sa katotohanan daw ay dahil sa galit ng mga Kastila kay Rizal. Dahil nga sa ginawang pagkasiwalat nito ng pang-aabuso nila sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Napang-asawa nitong si Delfina Herbosa, itong si Jose Alejandrino na isa ring general ng revolusyon. Sinama niya ang kanyang asawa sa Hong Kong nang ito'y mag-self-exile. At doon na nga sa Hong Kong ay humingi ng tulong sa kanya itong si Marcela Agoncillo na tulungan siya at ang kanyang anak nitong si Delfina para nga sa pagtahi ng watawat na gagamitin sa araw ng kalayaan. Alam mo ba na maraming syudad dito sa ating bansa ang naipangalan sa mga puno, katulad ng kabuyaw sa Laguna. Mula ito sa punong kabuyaw na isang fruit trees. At ang bunga nito ay sinasabing kadalasan daw na ginagamit sa mga Thai cuisine. Ang Lukban naman na isang bayan sa Quezon ay mula naman sa isang citrus tree na may pangalang Lukban o Suha. Dahil ang puno raw na ito ay sagana sa lugar sa paligid ng Mount Banahaw, lalo na sa kahabaan ng Mayhay Laguna papuntang Lukban. Ang antipolo naman sa Rizal ay mula naman sa punong Tipolo, na isang puno naman na nahahawig sa langka. At ang apalit naman sa Pampanga ay mula naman sa ating pambansang puno na Nara, dahil ang apalit pala ay sinaunang salitang Kapampangan, ang ibig sabihin ay Nara. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.